Dalangin ko, Panginoon, na pagpalain mo ang magbibigay at yan din po ang hindi magbibigay. Bigyan mo po ng bubuhay ng trabaho, pagkakakitaan, na sa ganun sa susunod na nagawain mo maging kabahagi din sila sa pagbibigay. Salamat po, in Jesus' name. Amen. Sige po, tayo po ay malalang pagbigay. Habang binabasa po itong announcement, ang ating pong Family Day ay May 1. Meron na pong kay po, May 1. Kanya-kanya po tayo ng food doon po sa Barangay Santissimo po ba yun? Doon po kay Medicare Resort. Parang Barangay Santissimo yun po. At ang ating pong Sunday Worship Service April 26, ang ating pong speaker ay si Kuya Jun Espiritu. MC Brother Boy, opening prayer, Sister Luz, Bible reader, Sister Eddie Rebecca. Song leader, Sister Nene, prayer gathering po natin at 22, facilitator si Brother Biner, MC si Brother Gelani, song leader, Sister Nene, ang venue po ay kina Brother Marlon at Sister Loida. Sa Gregory po yan. Word study ay ito-announce nyo lang po sa GC. Sige po, tayo ay rumedy na ng 100%. At habang tinatawag ko po si Pastor Excel na mensahero ng ating Panginoon, Pastor Excel. Abot. Days na lang, no? At May na, no? Sa ating pag-aaralan ngayon ay nandiyan po sa ating slide, no? Yan po yung title, no? At medyo mahaba yung title natin, pero tingnan mo natin kung matatapos po natin ngayon yan at medyo mahaba yung ating teksto. Pero puli po ang Panginoon at pwede pa-explain ng Panginoon ito, no? At yan po yung naging title ng ating pag-aaralan ngayon at meron pong keywords yan, no? Hindi natin babasahin po kung meron natin babasahin. Ang keywords niya ay nasa Lucas 12:47, no? Pero yung title po niyan, maging handa, tapat at hindi sakit habang hinihintay ang pagbabalik ng ating Panginoon, no? At yung text po niyan ay nagmumula po sa Lucas chapter 12, verse 35 hanggang 48. At sa ating keywords natin, sabi po dyan, ang alipin na nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpapabaya o ayaw tumupad sa ipinapagawa nito, ay papausahang mabigat. Yan po yung keywords natin sa buong passage ng ating pag-aaralan. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapagyarihan sa lahat, salamat po. Tulungan mo po ang bawat sa amin, ang maunawaan po namin ang iyong mga salita. At sa oras po ito, Panginoon, kayo po ang manguna, ang iyong banal na Espiritu, ang pumatubay sa amin, ang magbigay sa amin ng direksyon ng aming pag-aaralan nito. Tanong po ako sa iyong likuran, ikaw po makita ang iyong kalinginan, ang iyong kalwalhatian, Panginoon, makita, Panginoon, at dalayin ko ng magsalita ka sa amin, na di ka mangyaringan at kalwalhatian, Panginoon, sa aming kaligtahan, at patuloy po namin hindi ng iyong Holy Spirit na papatubay sa aming Panginoon. Maraming salamat in Jesus' name. Amen. Yun po, sa ating introduction, makikita ko natin dyan, sa Lucas 12:35, no?
pumokus sa ating mga trabaho. Pero, ang sabi nga po dyan, ay handa ka ba pag bumalik na ang Panginoon? Sabi nga, may mga tao na busy mag-ipon, busy magplano, o busy sa buhay, pero hindi handa sa Diyos. Kaya sa ano ay sa mundong to, para lahat ay sinasabi natin, kulang pa yung aking ginagawa, kulang pa yung trabaho ko, kulang pa yung aking kita. Kailangan pa rin ako magpagod. Gusto pa natin ng malaking bahay, gusto pa natin ng malaking kita, at gusto pa natin ang magandang buhay. Hindi mo masamang isipin yan. Pero ang tinatanong ko dito, mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo. Bakit? Dahil sa kasitiman ng isang tao, ay tahimik lang po yan sa ating kalooban, pero nakatago yan, pero yan ay mapanira sa ating kalooban. Kaya dito, hindi mo namamalayan, kinakain na pala yung puso mo. Kinakain na pala yung puso mo doon sa tawag na kasakiman. Yan, sa number 2 natin, maging handa. Sa Lucas 12:35, sabi ka, maging handa kayo at laging panatiling maliwanag ang inyong mga ilawan. Ano po ba ang ibig sabihin nito at ano ba ang kahulugan po niya? Ang tunay na handa hindi lang panlabas, kundi puso, nakapokus sa yung puso mo sa Diyos, hindi lang sa panlabas, no? Pag sinabing dyan magbigkis kayo at panatilihin naniningas o maliwanag at ilawan, ibig sabihin niya, ang kapulugan niyan magbigkis, ibig sabihin, handa ang action. Ibig sabihin, action mo, yung action mo. No, yung sinasabi dyan. Yan, sabi dyan, magbigkis kayo at panatilihin naniningas at ilawan. Magbigkis, yun sinasabi natin, handa, action. Ibig sabihin, hindi tamad spiritually. Hindi mo tamad spiritually. At yung ilawan po, ang sinasabi dyan, ay buhay na may liwanag. Ibig sabihin, yung faith natin, yung pananampalataya natin sa Panginoon, yung relasyon natin sa Diyos, kailangan palalagin pa natin yung relasyon natin sa Panginoon. Paano natin palalagin ang sa relasyon natin sa Panginoon? Siyempre, yung tayo ay nagkakaroon ng personal devotion sa ating Panginoon, nagbabasa tayo ng Biblia, nananalangin tayo sa ating tahanan, kumukuha tayo ng lugar ng mga secret place para tayo doon ay makilala ng Panginoon at patuloy na lumalim pa yung relasyon natin sa Panginoon. Kaya sinasabi niyan na hindi mo sapat kung nagsisimpa ka lang, nagpupunta ka dito araw-araw, nagpapaking ka ng attendance, hindi mo yun. O nag-focus ka ng Bible verse sa FB mo, hindi sapat mo yun. Pero ang puso mo, nakatulong pa rin sa mga ginagawa mo, o hindi pa naman. Nakatulong ka pa sa mga bagay na walang mabugahan. Ang sinasabi dito ng Panginoon, hindi lahat ay may ilaw, pero may apoy pa. Ibig sabihin, mayroong ilaw na aanda, pero ilawan, dapat yung ilawan po natin, yung ating spiritual life. Pag sinabing ilawan, yan yung ating spiritual life. At kung ilawan niyan, kung patay ang ilaw, maaaring hindi ka pahanda. At kung ilaw mo ay paanda-panda, maaaring hindi ka pahanda. Kaya sinasabi dyan, yung spiritual life mo, pagsikatan mo. No? At sabi nga doon sa verse 36, ano sabi? Tumulat kayo sa mga aliping naghihintay sa pag-uwi sa kanilang Panginoon buhat sa kasalan upang kung ito'y dumating at kumatok ay mabuksan nila agad ang pinto. Yan, napakaganda po yan. Parang tumulat sa aliping naghihintay sa Panginoon. No? Ano po ba ang ibig sabihin niyan? Ano ba ang kalugan niyan? Ang kalugan niyan ay kailangan tumulat sa aliping naghihintay sa Panginoon. Sabi, laging alerto. No? Laging alerto dapat. At lagi kang ready. Lagi kang ready at hindi ka distracted. Dapat hindi ka mapokus sa walang kwentang bagay. Hindi ka distracted. Yan, dapat tumulat tayo sa alipin na naghahanda, laging handa, laging alerto, hindi nagagambala ng anumang bagay. No? At ang problema, maraming Kristiyano, ang problema ngayon ay yung busy sa
pagkita ng pera, pero hindi po masama yan. Pero yung buong buhay niya, nakapoko sa pagkita ng pera. Hindi mo masama yan, kailangan natin araw-araw yan, kailangan natin po yan. Pero minsan maraming Kristiyano busy sa problema, hindi makalpas sa problema, pero hindi ready sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kailangan ready ka. No? Ready ka. At hindi ka dapat na-apektuhan. Hindi ka distracted. And then verse 37 hanggang 38 sabi, ano sabi niya? Pinagpala ang alipin, aabutan na nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Tandaan ninyo, nagbibihis siya at pauupuin sila. Ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. 38, pinagpala sila kung maratnan sila, maratnan sila handa pagdating ng Panginoon maging sa hating gabi o madaling araw. O, kita niyo yung verse na yun, no? Sabi, pinagpala ang aabutan o abutan na nagbabantay. Kailangan pala, nagbabantay ka na pagdating ng ating Panginoon. No? At dito, sabi nga, laging ano, pagka nagbabantay ka, pinagpapala ka ng Panginoon at lagi siyang may reward. No? Lagi siyang may reward. At ang reward niya, yung may reward ka, yung pagiging faithful mo sa ating Panginoon. Yung faithful mo sa ating Panginoon. At ang sabi diyan, hindi sayang yung paghihintay mo. Hindi sayang. So pagka sinasabi diyan na sa pagsunod mo sa ating Panginoon, hindi nawawala ng buluhan. At ang sabi nyo dyan, hindi sayang yung pagsunod mo sa ating Panginoon. Ganun po. Ang sabi nga po, habang hinihintay natin ng Panginoon, siya pala ay may nakahandang blessing sa atin. May nakahandang blessing sa atin. May nakahandang blessing para sa inyo. Sa atin lahat. Pag naghihintay tayo. And then verse 39-34, sabi, sinasabi ko sa inyo, kung alam lamang na may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaan makapasok ko. So 14, kayo man, kayo man ay dapat na humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi niyo inaasahan. Hindi niyo iniisip, darating pala ang Panginoon. Hindi niyo inaasahan na darating pala ang Panginoon. Parang sabi niya, darating sa oras na hindi niyo inaasahan, parang magnanakaw sa gabi. Initulad ang Panginoon sa kanyang pagdating sa isang magnanakaw. Magnanakaw ba yung magpapaalam para magnakaw? Sabihin, oy! Mamayang gabi, pupunta ako sa inyo, alas 11 ng gabi. Ako'y magnanakaw. Walang ganun magnanakaw, di ba? Hindi mo alam kung anong oras siya magnanakaw. Kaya hindi natin alam ang oras, bigla lamang siyang darating na hindi mo inaasahan. Darating siya sa oras na hindi mo inaasahan. Darating siya sa oras na hindi mo inaasahan. Yan, sabi, darating sa oras na hindi mo inaasahan. Biglaan ang pagbabalik ng ating Panginoon. Biglaan at walang warning. No, sinasabi na niya, wala siyang warning. Bigla lang siya darating at wala siyang schedule kung kailan siya darating. At walang wait lang, Lord, ayusin ko muna. No, ang pagdating ng Panginoon, ganan. Ang pagdating ng Panginoon, kaya biglang walang warning, walang schedule, at hindi mo sasabihin, hindi pwede mamiyala lang. Hindi mo sasabihin na, wait lang, Panginoon, may aayusin pa ako sa aking buhay. Yung pang hindi mo pwede sasabihin, ay Lord, pag ako'y magdi-retard na, pag ako'y magsi-60 na, pag ako'y magsi-65 na, saka na lang ako magiging handa sa pagbabalik mo. Hindi mo gano'n. Ang tanong dyan, hindi kung darating siya, kundi
kung handa ka ba sa pagbabalik ng ating Panginoon. Yan po yan. And then, sabi dito, siguro dito tayo, focus, no? Sinabi niya sa kanya, o sinabi niya sa kanyang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kailangan. Yung pinakamalalim. Tingnan natin ng pinakamalalim. Yan. Sabi yung pinakamalalim na, lumampas tayo. Pinakamalalim na kulugan ng Gobetkanes, yung kasakiman. Ibig sabihin, pusong hindi nasisiyahan. Yung kasakiman. Yung pusong pumapalik sa Diyos. Kasi akala natin kung ang kasakiman ay akala natin tungkol lang sa pera. No, hindi po. At hindi lang tungkol sa pera, ito yung kalagayan ng puso natin. Yung kalagayan ng puso natin, laging sinasabi natin, laging kulang. Yung bang lagi kang may hinahanap. Yung bang kahit meron na, gusto mo pa ng higit pa. No, yung parang ganan. Yung kung pag-aaralan natin mabuti, no, ang kasakiman, ito ay invisible sea, hindi natin nakikita. No, hindi natin nakikita, hindi siya katulad ng pagnanakaw, yung pagsisinungaling, hindi natin siya nakikita. Kasi invisible siya. At sabi nga, ang kasakiman ay naroon lang sa loob mo, nasa loob ng puso mo. Nasa loob ng puso mo. At mukha kang mabait o religyoso, successful, pero sa loob mo, may sakit. May kasakiman. Kaya nga sabi nga dyan, ano ang kasakiman? Sabi, ang kasakiman ay pusong hindi marunong makontento. Pusong hindi marunong makontento, hindi lang pera, kundi kahit yung position mo, yung relasyon mo, yung tagumpay mo, yung success mo, nandyan. Nandyan yan. Sabi natin sa Colossus, ang sabi sa Colossus, tingnan natin, no? Sa Colossus, kaya dapat mawala sa inyo ang mga pagnanasang makalaman, mga pakikiyapid, kahalayan, mahalay na simpuyo ng damdamin, masamang nasa at ang kasakiman ay isang uri ng, sabi, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya yung pangalawa dyan, tinatawag dyan, na yung kasakiman, ito ay parang idolatry. No? At parang yung pagsamba sa ibang bagay na, kumbaga sa sabi niya sa Colossus 3:5, ang kasakiman ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Para kami sumasamba sa Diyos-Diyosan, pagka sakin ang puso mo. Ibig sabihin, kapag mas mahal mo yung pera, ari-arian mo, yung posisyon mo, yung lahat ng ginagawa mo sa Panginoon, na mas higit yung ginagawa mo sa Panginoon kaysa sa Panginoon, parang ginagawa mo silang Diyos. Yung mga bagay na inuuna mo yung mga bagay na hindi una ang Panginoon sa buhay mo. Yung pangatlo niya, ang sabi dyan, kung lalamihin pa natin, ito ay walang kontento, never enough. Yung bang, basta, kahit meron ka na, gusto ko pa. Ilan na po yung model ng iPhone ngayon? 17. Nagsimula, nakabili ako ng iPhone 4 noon, mahal pa noon. Nasa Saudi pa. Ang liit pa noon yung iPhone 4. No? Meron pa kayo noon? Doon nagsimula yun. Pero may sumunod pa, doon nagsimula. Hanggang ngayon pala 17 na. Kita natin yung pataas na pataas yung technology natin, yung upgrade, di ba? Makikita natin, no? Na hindi naman masama yun, pero ang nangyayari na, nagiging Diyos-Diyosan na ng ating mga buhay. At yun nga, wala nang kontento. Yung pag sinasabi ng kahit yung negosyo pa,
may kita ka pa, may ipon ka pa, o ipon ka, may boses pa rin sa loob mo eh. Hindi pa sapat. No, hindi pa rin sapat. May boses. Ay, hindi ko sinasabi dito yung mga nagdinegosyo ay huwag nang magpa-spa. Hindi. Ibig sabihin, yung talaga yung buong buhay mo nandun na sa pagpapayaman. No? At nakakalimutan mo ng Panginoon. Hindi maganda, mas maganda kung nagdinegosyo ka, pero sinasama mo ang Panginoon. No? At yung kayamanan at kita mo, ay pinapagamit mo sa Panginoon. No? Kaya ka pinapayaman ng Panginoon, kaya ka inista ng Panginoon, kaya ka pinagdadami ang iyong ipon, ang iyong negosyo, ay para yung kita na yun, ay i-share mo sa gawain sa Panginoon. Hindi gano'n, di ba? Pero yung iba hindi naging gano'n. No? Ang sarili lamang nila, ang inisip nila. Kaya dito, yung wala kang kontento at doon sa boses mo, meron pa rin sila sabihin natin na hindi pa rin sapat. Pag sinabi natin, hindi pa rin sapat, nangyayari dyan, stress, guilt, at nangyayari pagod. Dahil yun lang yung kalatos. Amen po ba? And then, sabi ko doon sa pang-apat, yung ito ay pagkahabol sa mundo, hindi sa Diyos. Kasi sinabi natin, no? Ang taong sakit, sabi niya, nakatingin sa tao, comparison. Eh, bakit naman si brother, si sister? Talagang, talagang, ang galing niya magpayaman, ang galing niya magnegosyo. No? Ako, naminegosyo ako, pero parang pagkang hindi ko ulad yung negosyo ko. Comparison. At nakatingin sa bagay. No? At sabi niya, hindi sa Diyos. Ganun nangyayari. At bakit papanamin talaga ang kasakiman? Bakit papanamin ang kasakiman? Kasi nga, papanamin ang kasakiman dahil nilalayo ka nito sa Diyos. Lalayo ka sa Diyos at pinupulukan ito ng inggit. Kaya delikado yan. Dapat ka ng inggit at hindi ka nito pinapasaya. Amen? Hindi ka nito pinasasaya. At nakikita natin na kahit na doon pa rin yung kita mo, gusto mo pa mas dumami pa yung kita mo. Mas inuuna mo yung pera kaysa doon sa presensya ng ating Panginoon. Pinupuno ka ng inggit, laging may comparison at bakit siya meron, bakit ako wala. No? Parang gano'n sinasabi natin. At hindi ka nito pinasasaya. Kahit anong dami, kulang pa rin. Kasi hindi ka nga pinasasaya. Yun ang sinasabi sa unang Timoteo 6:10. Sabi niya, sapagat ang pag-ibig sa labi ay ugat ng lahat ng kasamaan dahil sa paghahangad ng yumaman, may mga tao na lalayo sa pananampalataya at nasasaglak sa maraming kapagitan. Yan po yan. At ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Di ba, kung yung salapi mo, yung kayamanin mo, ay pinapagamit mo sa Panginoon, hindi po masamayin. Yun ay pinapagamit mo para sa kalagyan ng Panginoon ko. Pag-share, para mapalaganan ang salita ng ating Panginoon. Kasi ang kasakiman, di para kapoy yan. Habang pinapakain mo, lalong lumalaki yan. Di ba, kikita mo natin kapoy. Pag naglagay ka ng kapoy, pag nilagyan mo pa sa pang kahoy, palaki ng palaki. Habang pinapakain mo yan, lumalaki ang kapoy yan. Kaya paano natin malalaman kung may kasakiman ng isang tao? Paano natin malalaman? Hindi ka makontento. Pagka hindi ka makontento, may cellphone ka na, gusto mo pa isa. Sino dito ang dalawa cellphone? Dalawa cellphone. Sino tatlo? Sino yung apat na cellphone? Sino yung lima? Hindi ka makontento. Kasi gusto mo yung, subukan ko itong, ano ba yung cellphone ngayon na medyo mura? Poco. Medyo mahal pa yung Poco, di ba? Infinix, basta. Yung Infinix, muro mo kayo, no? Gusto mo lahat ng brand na cellphone. Gusto niyo subukan.
pera, iniisip. Yan, pagka nalalaman mo na malaman mo yung kasakiman. No? Lagi kang nahihirapan ka. Nahihirapan kang magbigay. Kasi nahihirapan kang magbigay. And then, mas excited ka sa kita kaysa sa Diyos. Ganun po yung, ganun po yung paano malalaman kung may kasakiman ka. Yan po yung sign. Yan yung mga tanda. Mga sign yung paano. No? Paano natin malalabanan po yun? Paano natin malalabanan? Paano natin malalabanan? Matutong makontento. Yan sinasabi sa Pilipos 4:11. Sabi doon, hindi ko sinasabi na ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong, natutunan ko ng masihan maging anuman ang aking kalagayan. No, si Pablo, no, kahit ano ang kanyang kalagayan, naranasan niya, ang kanyang naghirap siya, nagkaroon din siya ng ginawa, nagkaroon siya ng trabaho, pero kung ano man ang kanyang kalagayan, ay siya ay natutong makontento. No, ganun po, kung paano natin malalaman yung kasakiman, kailangan matutong makontento, magpasalamat sa Diyos. Importante na lagi tayo magpapasalamat sa Diyos, unahin ng Diyos. At nasabi dyan sa Mateo 6:33, alam na natin yan, na ngunit higit sa lahat pagsikapan ninyo na kayo'y pagdarihan ng Diyos at mamuhay na ayon sa kanyang kalooban, bibigyan niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Alam natin na una dapat natin ang Panginoon, unahin natin ang Panginoon sapagkat yan po ay pag inunan natin ang Panginoon, uunahin ka ng Diyos. Uunahin ka rin ng Diyos. No, mapatuto kong pasalamat, makikis po natin araw-araw yan. Salamat. Sabihin mo, salamat Lord, meron ako. Salamat Panginoon. Kahit mali ito, pagtakasin namin. Kaya, yung doon nawawala yung inggit, doon nawawala yung kulang. Nawawala yung kulang mindset. No? Sa mindset natin yun. At yan ang pangatlo, yung unahin natin ang Diyos, hanapin muna natin yung kanyang kaharian at uunahin tayo ng Panginoon. Hindi po pera ang priority, hindi negosyo, kundi Diyos muna. Pagka Diyos at una, lahat ng kailangan mo, ibig sabihin, susunod na. Lahat ng kailangan mo susunod na. And then, ang sabi dyan, matutong magbigay. Magbigay ng pusay. No? Nawawasak kasi yung kasakiman pag ikaw ay natutong magbigay. Sige nga, galing kayo yung kamay nyo. Galing nyo. Sige. Wala lumalabas, di ba? Pag ginanon nyo ang kamay nyo, pero ganon nyo. Ano nangyari? Bukas yung kamay nyo, may dumadaloy. Diba? May dumadaloy. Kapag nagbibigay ka ng pera, nagbibigay ka ng bagay, o nagbibigay ka ng, o nag-share ka, dumadaloy yung pagpapala. Dumadaloy yung pagpapala. Kung kasalo hindi ka na nabibigay ng pera, ikaw na yung may control. No? Hindi ka na kinokontrol ng pera, ikaw na may control. Amen? And then, sabi dyan, ay alalahanin ang eternity. Di ba? Yung mga bagay na tinatangkit natin, yung mga bagay na pinitatiwala sa atin sa Panginoon, mawawala yan. Hindi natin magdadala yan sa bukay. Kaya ang pag-isipan natin, alalahanin natin yung eternity. No? Pagandaan po natin yan kung masabi dyan, doon sa isang kwento. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ito'y babawiin ka ng buhay. Tanin mo ngayon mapupunta ang nilang mo para sa iyong sarili. Ganyan na sasabitin ng sino man nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit doon ka naman sa Panginoon ng Diyos. Diba? Yung kwento sa Biblia na yung isang tao na hangal, nagparami, nagpatayo rin ng pamali, pinalaki ng pamali, doon iniba, at sabi niya, ako'y kakain, iinom, magsasaya. Pero sabi ng Panginoon, hangal, ngayon din, kukunin ko ang buhay mo. Kaya pagkatapos po natin ang eternity, iiwan po natin, hindi natin madadala ang lahat ng mga bagay na ating
po ating mga ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Kaya sabi ko sa talata, sa gabi ito, kukunin ko ang buhay mo. Sa person na, wala. Hindi niyo madadala. Ganun po ang sasabihin ng mga taong nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, pero dukha naman sa Panginoon ng Diyos. Pangatlo, 41 and 42, sabi, maging tapat. No? Ang sabi doon, maging tapat ka. Sabi, nagtanong si Pedro, Panginoon, sinabi po ba ninyo ang talinhanan ito para sa amin o para sa lahat? Sumagot naman ng Panginoon, sino nga ba ang tapat at matalinong katiwala? Sino ang katiwalang pamamalangin ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang magbigay ng ibang mga alipin sa kanilang pagkain sa takdang oras? 42, 42 na pala yan. Yun na sabi, hanggang 42 pala yun, hanggang 44. Tama. Yan, hanggang 44. Pinagpala ng alipin ang madatnan, gumanap ng tungkuling pag-uwi ng kanyang Panginoon. Sinabi ko sa inyo, pamamalangin siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian. Ano yung tanong ni Pedro? Para kanino ito? Ang tanong ni Pedro dyan ay para kanino po sa amin bang lahat? Pero ang tanong dito ng Panginoon, ang sagot ng Panginoon, hindi direkta yung kanyang sagot, pero malalim yung sagot niya yan. Para sa lahat, lalo na doon sa mga may responsibilidad. Yun ang tanong, yun ang ano yan. Hindi lahat, hindi lang ito tungkol sa kaligtasan, kundi sa pagiging tapat at ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. No? Makikita natin dyan sa tekstong yan, dyan sa 42 hanggang 44, yung may dalawang uri, no? May dalawang uri tao. Ano yung dalawang uri ng tao dyan? Una yung tapat na lingkod. No? Sabi kayo, tapat na lingkod. Yung faithful servant ay may katangian. No, yung katangian. Ano yung katangian niya? Yung katangian niya ay tapat kahit walang nakakita. Ibig sabihin, kumikilos siya, gumagawa siya kahit walang nakakita sa kanya. Hindi mo na kailangan siya utusan. Nagkukusa na siya. Lalo na pagka nagbubukas ka ng pinggan, hindi ka nasasabihan ng nanay mo na, Oy, Junior, magbukas ka ng pinggan pagkatapos mo kumain. Hindi ka nasasabihan, magkukusa ka na magbukas ng pinggan. No? Kahit walang nakakita, hindi ka uutusan. And then, responsible ka sa maliit at malaking bagay. No? Kahit maliit lang, talagang tinatrabaho mo. At kahit sa malaking bagay. At ginagawa yung tama sa tamang oras. Ganun po yung katangian ng faithful servant. At hindi tamad, hindi pabaya. Para kang hindi siya nakabase sa mood-based. Hindi ka lang moody. Ibig sabihin, nakabase ka doon sa commitment. Amen. Kasi faithful servant ka na. Amen. Hindi siya active lang kapag may gana o hindi tapat kahit wala kang gana. Tapat ka pa rin kahit wala kang gana. No? Pinagpapala ng Panginoon ng mas malaking tiwala yung mga nagbibigay talaga ng katapatan sa ating Panginoon. Ano yung pangalawa na kaya nga sabi dyan, kung tapat ka sa maling bagay, pagkakatiwalaan ka sa maling bagay. Yung pangalawa dyan, sabi, yung tinatawag natin masamang lingkod. Ano yung masamang lingkod? Yung unfaithful steward. Yung mindset niya. Ano nangyayari? Matagal pa naman yung amo ko.
Sabi, matagal pa naman yung amo ko. Naging abusado. Dahil matagal yung amo, naging abusado siya. At naging makasarili. At naging pabaya. Pag yan yung katangian niya, yung kanyang mindset, ano nangyayari dyan? Delay obedience, disobedience. Ano nangyayari? Yan po yung naging katangian sa mga lingkod. Ang faithful steward. Na kahit iniisip natin matagal pa si Lord, doon tayo nagsisimula lumalayo sa Panginoon. Kaya ang resulta, biglang dahil yung Panginoon, mahuhuli siya, hindi siya handa. Hindi siya handa. Kaya ang problema, hindi ang tagal ng pagbabalik ng Panginoon. Kailangan ang tanong dyan, yung pagkawala ng katapatan mo sa Panginoon. Kasi ang sabi nga po dyan, hindi lahat ng mga tao na naglilingkod sa Panginoon, totoo talagang naglilingkod sa Panginoon. Sabihin natin, ako, si sister, ako, si brother, laging present. Present sa prayer meeting, present sa Sunday worship. Lahat inaatinan. Lahat inaatinan. Pero hindi nakikita sa buhay. Hindi nakikita sa buhay. Laging may kaaway. At lagi sa pinatatawag sa kanyang barangay. Bakit? Dahil may kaaway. Siya yung paborito ng chairman. Ba't kayo tumatawa? Nakakaya naman, ikaw yung Kristiyano, pinatatawag ka lagi sa barangay. Hindi balik pinatatawag ka sa barangay. Ay sister, meron kaming meeting, ikaw yung open prayer. Ganun, di ba? Magpapatawag ka, ikaw muna po yung maghihintay ng prayer meeting ng open prayer sa amin. Eh, kung yung patatawag para sabihin na, oy, kinitis ito, sa kapitbahay mo, gumagawa ka ng kwento. Pinos mo pa yung siya naman yung magbabayad, ba't yung pinos na may utang siya sa'yo? O, huwag kayong focus. Kung may utang bawal yun, baka kayo makamala. Hayaan mo sila magpusang magbayad. Ayaw magpusang magbayad, ipasa-Diyos mo na lang. Wala yung nangyari yan. Sa akin na nangyari yan, pero pinapa-Diyos ko lang po. Kaya ngayon, hindi na ako nagpakautang. Nauubos pati po na nauubos. Depende na lang. Depende doon sa situation, no? That is situation. Kaya, hindi ka lingkod, kundi ikaw ay katiwala. Hindi ka lang lingkod, kundi tayo ay katiwala. Lahat tayo may hawak. Lahat tayo may hawak. Kung may kantang hawak mo ang beat, hawak mo ang beat, kayo din may hawak ninyo yung oras ninyo, hawak mo ang iyong talento, hawak mo yung pera mo, hawak mo yung negosyo mo, yung pamilya mo. Ang tanong, ano ang tanong? Paano ito hinahawakan at paano ito yung ipinagkakatiwala sa iyo ng Panginoon? Paano ito hawakan at ipinagkakatiwala sa iyo ng Panginoon? Hindi po sa kataan marami kang pagpapala o dami ng pera, kundi yung katapatan sa Diyos. Yun ang isipin natin. Huwag ipagpaliban yung obedience. Huwag ipagpaliban yung obedience. Alalahanin, may babalik na ako. May babalik na Panginoon. Yan tinatawag natin, accountability is real. Meron tayong pananagutan. Hindi mo madadala ang yaman mo sa langit, pero madadala mo yung ginagawa mo sa Diyos. Hindi mawawala ng kulang. Yung ginagawa natin sa Panginoon, hindi mawawala ng kulang yan. Yan ang madadala mo sa langit.
Panginoon eh. Na dumating. Ito yung maling paniniwala. No? Maling paniniwala na matagal pa at nagigindaan ito ng kasalanan. At nga sabi, ano nangyayari ito sa masamang lingkod? ano nangyayari sa masamang lingkod? Nagsimula sa isip. No? Nagsimula sa isip at nangyayari yan. Ang sabi niya, matagal pa naman yung amo ko, hindi kaya gawin agad. O parang may sinasabi, nawala na siya ng takot. Yung bang naging kampante na siya sa kanyang buhay. Kung basta, relax lang siya. Ngayon nangyari. Ang isip niya, yung pagbaksak ng tao, nagsisimula doon sa maling mindset. Nagsimula sa isip. At naging abusado yung masamang lingkod na yun. Binugbog yung kapwa, ano sabi dyan? Binugbog yung kapwa alipin, inabuso. Kung sa ano, inabuso yung authority. Inabuso yung authority yung wala na siyang compassion, wala na siyang habag, wala na siyang awa, at naging mapagsapi na siya. Yun ang sinabi yan. Siyempre, kapag malayo ka sa Diyos, pati trato mo sa tao, nagbabago. Makikita mo yung ugali ng tao. Pag sinipa niya yung aso sa pusa. Sino dito sumisipa sa aso sa pusa? Kung ano yung trato mo sa isang animal, yun ang ugali mo. Pero kung hindi mabait sa isang animal, pinapakain mo, pinapaliguan mo, makikita yung kung anong attitude. At ang nangyari yan, naging makasarili at walang disiplina yung tao. Sabi niya, kumain, uminom, naglasing. Puro sarili nila, pleasure o over-focus yung kanyang ginawa. Living for moment, not eternity. Nangyari. Kapag nawala po yung presensya ng Diyos sa puso natin, papasok na po doon yung kalagawan. Papasok na po yung maraming isyo. Hindi agad natin nagiging kapasan, hindi agad nagiging masama yung tao. No? Tandaan natin, hindi agad ang tao, hindi agad nagiging masama yan. Dahil unti-unting nangyayari sa kanyang buhay. Hindi agad-agad nagiging sa mga sabi yan, nagmumula sa isip, nawawala ng disiplina, lumalayo sa Diyos, nahuhulog na sa kasalanan. Tayo nangyayari sa isang lingkod. Ang sabi niya, ang kasapi man ay hindi lang tungkol sa pera, ito ay pag-prioritize sa sarili, pagkahanap ng sarap kaysa sa Diyos. Yun ang nagiging bunga ng kasapiman. Kaya yung sa malikod, gusto niya control, gusto niya pleasure, gusto niya sarili niya mundo. Wala na siyang pakialam. Kasi ang kasapiman, hindi lang gusto ng marami, kundi ang sinasabi nila, ako muna bago ang Diyos. Kaya delikado ang ganitong mindset. Nagkikikampante pa rin siya sa kasalanan at nangyayari ay delikado yung ganang mindset. Yung ganang mindset, matagal pa si Lord, pwede pang magkasala, pwede pang magbisyo, o pwede pang i-delay. Pero totoo, biglang babalik ang Panginoon. Biglang babalik ang Panginoon na hindi natin inaasahan. Hindi mo hawak yung oras mo, pagbabalik na natin ang Panginoon. Pero hawak mo ang desisyon mo na magbago kayo. Ngayon, kung aking apply, kailangan magkaroon tayo ng application na huwag ipagpaliban yung pagbabago at iwasan ang kasapiman ng pag-isip at mabuhay na parang si Lord, babalik si Lord anytime. Para sa ganun, handa po tayo, check po natin yung trato natin sa iba at check din natin yung disiplina natin sa ating sarili. Huwag natin hayaan malamig yung ating laman. At sa ating panguli,
pabayaan o ayaw tumupad at ipinapagawa nito ay paparusahan ng mabigat. Yan, mabigat to. Until 48, ngunit ang alipin hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon ay magkukulang man siya, kanyang tungkulin, ay paparusahan lamang magaan at bibigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng marami at ang pinagkatiwala ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong marami. Ano ba ibig sabihin yan sa mga talata niya? Mas marami, mas pananagutan. No, hindi lang kaalaman ang mahalaga diyan, kundi yung pagsunod ang mahalaga diyan. Tingnan natin yung may dalawang uri diyan, no? May dalawang uri diyan lingkod. Una, yung dalawang uri na lingkod, alam yung kalooban pero hindi ginagawa. Ganun nangyayari. Maraming Kristiyano, alam niya yung kalooban pero hindi niya ginagawa. Ano yung katangian niya? Ano katangian niya? May alam sa Bible, nakikinig ng cellphone, pero hindi sinusunod. Yun ang nangyayari. At kaya, ang naging dyan, knowledge without obedience equal rebellion. Ganun nangyayari. Alam, pero hindi naman sinusunod. Kaya nagiging katapusan, rebellion na siya. At hindi ka pinaparusahan dahil wala kang alam. Hindi ka pinaparusahan na wala kang alam. Kundi dahil hindi mo ginagawa yung alam mo. Ang bigat, di ba? Alam mo, pero hindi mo ginagawa. Kasi ang resulta niya, mas mabigat na parusa. Bakit? Kasi nga, malinaw yung instruction. Pero pinili mo pa rin suway. Kaya mabigat yung parusa. Kasi alam mo alam mo siya. Pero hindi mo siya ginagawa. Yung pangalawa, hindi alam, pero nagkulang. No? Nagkulang naman. Ang katangian niya, kulang sa kaalaman. Tapos, nagkamali dahil hindi niya alam. And then, may parusa pa rin. Kaya sabi sa talata, may parusa pa rin. Pero, mas magaan. Kaya sabi, ang ignorance ay hindi po yan excuse. Pero meron yan consideration. Kaya yung po yan pangalawang katangian mo. Ano yung connection niya sa sa pertinence? Kung bibigyan po natin yan ng kasi meron tayong accountability, tayo pong lahat, yung lahat po ng talo natin, yung ating oras, yung ating pera, yung ating buhay, may pananagutan po tayo lahat yan. Ang lahat ay pinagkatiwala ng Panginoon sa atin, ay may pananagutan tayo. Kahit ayaw mo, sabi natin, kahit ayaw mo yung exam, bawa, 1/4, may exam tayo ngayon, pero ayaw na estudyante, pero wala kang magagawa, may exam eh. Kahit hindi ka ready, ganun yung buhay, no? May darating na spiritual accounting. Meron darating. Ang tanong nga po dyan, kayo, may Bible kayo sa inyong bahay? May Bible kayo sa inyong cellphone? May access po ba kayo para sa teaching? May access po kayo? Wala may access? Access sa teaching? Teaching. Cellphone. May oras po kayo makinig ng Word of God? Okay. Kung oo ang sagot natin, mas mataas ang expectation sa iyo. Kaya yung connection niyan sa goodness, yung kasakiman, alam mong mali, pero ginagawa mo pa rin. Alam mong mali, yung kasakiman, ay alam mong mali, pero ginagawa mo pa rin. Alam mong dapat unahin si God,
Pero mas inuuna mo ang walang kabuluhan. Yan po yan. Akala na kasi natin, yung thinking natin, akala natin tungkol lang sa pera. Hindi na tungkol sa pera. Kaya ang resulta niyan, mas mabigat na accountability. Kaya hindi problema na may blessing ka, ang problema kung ang blessing ay nagiging amo mo na. Ganun yan. Hindi po pareho-pareho ang judgment, pero tayong lahat ay may pananagutan sa ating Panginoon. Mas delikado ang mas maraming alam, pero walang pagbabago. Hindi? Ang dami mong alam na sa unang verse. Ang dami mong alam na knowledge. Pero walang nakikita ang pagbabago. Kaya dapat i-apply mo natin yung alam mo. Huwag puro aral lamang, dapat may gawa. Huwag puro pakinig lang, dapat may gawa. Gamitin natin yung blessing sa tama at hindi lang para sa sarili. Mamuhay na may takot po sa Diyos. Kaya may darating na pagsusulit. Kaya kailangan maging handa tayo. May darating na pagsusulit. Kaya sa buong Lucas 12, maging handa, maging tapat na katiwala, iwasan ang pagiging kampante, tandaan, may pananagutan tayo. Amen po ba? May naintindihan mo ba? Kung nararamdaman mo ngayon, hindi ka handa, nag-straight ka, napalayo ka sa Diyos, ito po yung panahon para tayo ay sumali sa Panginoon. Yan po yan. Meron tayong grouping. Wala na. May grouping pa tayo. Right. Siguro ito lang yung kauliwihan, dalawang uri ng tao, no? Handa at tapat, abala o sakit. Ikaw saan ka? Kayo makakasagot, no? Kayo makakasagot niyan. At kung may grouping tayo ngayon, tatlo yung pag-uusapan natin dyan. Pili lang kayo at may pag-uusapan natin. Amen? Praise God. Isa pa natin palakpakan ng Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Ang Diyos na makapagyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa oras nito. Patuloy po kami na naniniwala, Panginoon, na meron kami tinuturo sa amin, Panginoon, salamat sa iyong mga salita. Napatawarin mo kami kung kami po ay naging sakim at hindi tama o hindi handa, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon. Turuan mo kami na maging tapat at handa sa bawat araw, Panginoon. Nawa ay sa pagbabalik mo ay matagpuan mo kami na kami gumagawa ng iyong kalooban, Panginoon. Lord, turuan mo kami makontento at magtiwala sa iyo, O Diyos. Ikaw ang maging sapat sa buhay namin. Turuan mo kami makontento, magpasalamat sa lahat ng bagay na ipinagkaloob sa amin. Unahin ka namin sa lahat. Nawa hindi kami maging alipin ng pera, Panginoon, kundi maging tapat kami lingkod mo, Panginoon. Maraming pong salamat sa iyong mga salita na nagpaalala sa amin, nagbigay ka sa amin ng kapahayagan sa umaga nito. Salamat sa iyong mensahe. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus Cristo. Amen.